Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako pong muli si Sister Miriam Esperida ng CRC Dominurog Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Numbers 30 verse 6-8 na may pamagat na a new wife's vow overruled by her husband. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa buhay na muli ay pinagkaloob mo sa amin, sa bagong kalakasan at bagong pag-asa. Maraming salamat po. Salamat po sa privilege na ito na iyong ibinigay na makapagbahagi ng iyong salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanang aming nagawa. Pakalinisin mo po ang aming mga puso't isip. Gabayan mo po ang bawat nakikinig sa programang ito. Maraming salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito sa tangi at dakilang pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Numbers 30 verse 6-8 sa Magandang Balita Biblia. Sabi po dito, kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung magsasawalang kibo ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawalan ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nais ko po munang bigyan ng kahulugan ang salitang panata. Pag sinabi po nating panata, ito ay tumutukoy sa isang pangako, sakripisyo o pag-aalay na may layuning magbigay ng kahalagahan o pagsunod sa isang relihiyoso o moral na prinsipyo. Ito ay karaniwang ginagampanan bilang isang uri ng debosyon o pagsasakripisyo sa layunin ng espiritual na pag-unlad o paghahanap ng pagpapala. Ang panata ay mayroong malalim na kahulugan ng pagtupad sa pangako at pagiging tapat sa salita. Dito po sa ating binasa, as far as the legal status of the woman was concerned, may kaunting pagkakaiba sa ilalim ng Jewish law kung siya ay may asawa o katipan lamang. Sa alinmang kaso, itinuturing siyang pag-aari ng kanyang asawa kasama ang lahat ng mayroon siya. Makikita din natin na ang hindi pagtupad sa pangako ay may kaakibat na kaparusahan kapag hindi ito tinupad. Ang pangako ay maaring gawin sa tao at maaari rin namang gawin sa Diyos. May mga pangako tayo sa ating sarili, sa magulang, sa kapwa at sa Diyos, at ang Diyos naman ay may mga pangako sa atin. Ang pagkakaiba nga lang, minsan ang tao kapag nangako, ito ay maaring matupad o maaari din namang hindi. Kaya nga sabi sa Biblia sa Mateo 5 verse 34, na kung mangangako tayo, huwag nang susumpa, huwag nang sabihing saksi ko ang langit dahil naroon ang trono ng Diyos. Sa pagiging mag-asawa naman, noong panahon na sila ay humarap sa Diyos at nangako sa isa't isa noong sila ay kinasal, may pangako din sila na sa hirap at kaginhawaan ay magsasama sila. Ito ay ipinangako nila hindi lamang sa kanilang magiging asawa, kundi sa Diyos. Kaya ang pangako nila ay banal at sagrado. Kaya hindi maaaring maghiwalay ang mag-asawa dahil ang pinagsama ng Diyos ay di maaaring paghiwalayin ng tao. At tinuturuan din tayo na kapag tayo ay nangako sa Diyos, tupdin natin agad dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Ayon yan sa mga Ngaral 5 verse 4. Pero minsan sa ating mga tao, kadalasan ang pangako natin ay napapako kahit sa Diyos pa tayo nangangako dahil sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Subalit ang Diyos kapag siya ay nangako sa atin, tiyak na ito ay kanyang tutuparin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pinangakuan tayo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ibibigay sa atin yan ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala sa pangako ng Diyos sa atin. Hindi na niya tayo bibiguin. Kung sa tao, maaari tayong masaktan dahil nabigo tayo sa pangako sa atin. Subalit ang Diyos, hindi niya tayo sasaktan dahil hindi niya tayo bibiguin. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag sa araw na ito. Salamat dahil ipinaunawa mo sa amin ang kahalagaan ng pagtupad sa aming mga pangako. Na kapag kami ay nangako, lalo na sa inyo, dapat ay tupdin namin. Nawa din po panghawakan namin ng iyong mga pangako dahil tapat ka sa amin at hindi mo kami bibiguin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ito namin ipinagkakatiwala. In your mighty name, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan
samahan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.